Okay, muli ako po si Coach Aga dito po sa ating reaksyon balita ngayon at wala na po tayong intro-intro. Diretso na po tayo sa ating usapan. But bago yan, before we start, please subscribe and click the notification button for the latest update and share nyo na rin po para lumawak po yung ating YouTube channel dito po sa ating munting tahanang channel. Okay, no? At yun na nga po ay eto na, no? October na at filing na, nagsimula na yung filing of Certificate of Candidacy o COC ng ating mga kandidato na mga tumatakbo sa national at saka sa local election. At sabi ko nga, tututukan natin yung labanan sa mayoral dun po sa lungsod ng Caloocan. At nakita po natin na si incumbent Dale Along Malapitan na mayor ng Caloocan ay nag-file na ng COC sa kanyang pangalawang termino o balak na kanya may pagpatuloy yung kanyang termino kung sakaling siya po ay palaring manalo. Pero ayon sa mga survey ay talagang napakalakas ng mga malapitan. Especially itong si Along na talagang malakas pa rin siya at yung tiwala ng kanyang mga nasasakupan sa Caloocan ay patuloy na rumaragasa. At pero itong si former Senator Trillanes ay hindi pa daw nagpa-file, wala pa. So yan ang inaantay natin sa labanan nila at yan ang aabangan natin dahil nga sabi nga ng mga nakakausap po natin, mga natatanong natin, napakagandang laban itong mangyayari dito sa 2025 mayoral election po o mayoral battle dyan po sa lungsod ng Caloocan. At yung abangan natin at ang kanilang mga katandem sa pagka-BP, tuloy, pagka Vice Mayor o BM ay kay Senator former Antonio Trillanes, ang kanyang Vice Mayor ay si PJ Malonzo. Tapos sa kabilang kampo naman kay Mayor Along ay si Karina Te. So napakagandang laban ito na kung saan magtatagisan ng lakas, puwersa, makinarya ang magkabilang panig. Well, parehas kilala, parehas may impluwensya yung mga yan, maglalaban na yan. Then sa first District Congressman battle naman, no, at maglalaban yung dating magkasama, no, si Congressman Oka Malapitan o incumbent Mayor Oka Malapitan na former mayor po sa lungsod ng Caloocan at ang kanyang makakalaban ay former mayor ng lungsod ng Caloocan, walang iba kundi si Reynaldo Malonzo. So kung matatandaan po natin, sila po ay dating magka-tandem, no? Pares nanalo yan na kung saan si Mayor Ray Malonzo ang naging mayor ng lungsod ng Caloocan, tapos si Oka Malapitan ang naging vice mayor ng lungsod ng Caloocan. So dating vice mayor yan ni Ray Malonzo si Oka Malapitan. Whereas sila ngayon ang magbabanggaan para sa upuan o sa seat ng congressman o ng first district ng lungsod ng Caloocan. Paglalabanan natin yan. So lumutang na rin yung mga konsihal ng bawat panig ng orange at saka ng blue. Yan po ay talagang mainit-init. So ngayon nakikita ko talagang masisipag silang lahat, kahit yung mga incumbent at etong mga challenger na Team Blue nga ay panay din ang ikot. So nakikita po natin sila talagang, eto na nga kasi kampanyahan na talaga, nagsimula na. At nakikita natin madalas sila sa mga gathering na mga samahan, organisasyon o mga homeowners association ay sila po ay umiikot na. At yan po ay talagang aabangan natin kung ano ba yung magiging kalalabasan ng kapanapanabik na laban na ito sa pagitan ng Team Trillanes at ang Team Malapitan. So, ang iba pang update dito po sa atin ngayon, puntahan din natin yung pag-usapan din natin ngayon yung sa lungsod ng Maynila na kung saan talagang
matindi din yung labanan between the battle of former Mayor Isko Moreno at ang kanyang kasama dating Vice Mayor niya na kung saan siya ang incumbent mayor ng Maynila, walang iba kundi si Hani Lacuna, na kung saan sila po ay yung maglalaban. No? Nakikita na natin ay matindi. Actually, ang matinding laban between dun sa mga supporters nila, batuhan na ng putik, no? Talagang, sabi nga, dyan mismo sa kanilang konseo, nakikita natin yung hindi na pagkakasundo pag aaway-away, literal, no? Na kung saan ay talaga nagbabanggaan. Ito namang si Isko Moreno talaga, pag ay yan po ay lumaban sa Maynila, walang duda po yan na talagang mananalo, no? Hindi tayo nagiging bias, pero sabi nga, ayon sa, napanood ko yung kay Banat Bay, yung analyze niya na, tawag niya na, kung hindi dahil kay Mayor Isko Moreno, sa mga nagawa niya, yung mga nagawa niyang proyekto, so nakaipon siya ng mga proyekto na kung saan, ang umaani ng proyekto, ang umaani ng lahat nang yan, edi si Isko Moreno at saka si Yul Sherco, yung kanyang VP ni Hani Lacuna. So inendorso sila ni Isko Moreno kaya sila nanalo. At ayon naman yan sa mismong bibig ni Hani Lacuna, no? Yung mga tinanim ni Isko Moreno ang dahilan at yung endorso ay yan ang nakapagpanalo din kay Hani Lacuna. Ngayon sila po ay magtutunggali. Yan po yung mangyayari, no? Pagdating naman dun sa sa Makati, ang lalaban naman po ay si Nancy Binay. Siya naman yung lalaban. So yung kapatid niya yung lalaban diyan sa pagka-senador. Ayan po naman yung mga update diyan sa Makati, no? At meron pang yan, may battle pa yan between yung pamilya ng Binay tsaka ng Cayetano. So may dispute pa sila sa Taguig, no? Taguig at Makati, may dispute pa yan, no? Well, anyway, sa ating video, yun lamang po. At sa mga susunod, lalo pa natin pag-itingin yung ating pagtatalakay dito, pagkokomento rito sa mga bagay-bagay na ito, no? At ang magiging komento natin at reaksyon natin ay talaga nga namang maganda yung magiging laban. Pero sa bandang huli, ang pinaka-concern po natin dyan yung mga pinangako nila at ang pinaka-concern natin dito yung para sa tao. No? So with that, uli ako po si Coach Aga. Maraming salamat po sa ating lahat.